Here's how I reconcile it. We're not members of the ICC. We never signed that treaty. We never joined it. And they somehow claim that they have a right nonetheless to go after non-treaty members and put heads of state and others in jail. We've long had quarrels with them. And we have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking... Impeachment hearing, pero nag-mention siya ng minority-majority. Yun ang kapalpakan ng mga tulfo eh. You say it's true or not, we feel We feel yung nakatutok sa amin, whether sabihin mong baril na nakatutok o sabihin mong kutsilyong or sword na nandyan sa liit Correct. nyo. Narito ang Balitang Pinoy TV. At ito yung pinaka-matindi nating pag-uusapan. Itong si Marco Rubio. Marco Rubio ng taga-Amerika. Binatikos ang ICC sa Maynila. Grabe. Ano na, BBM? Si Marco Rubio pa talaga bumatikos sa ICC sa Maynila. Mamaya, pag-usapan natin yan kasi may nakakuha ng video eh. Okay? Dati nang sinabi, ang Amerika ayaw ng ICC. Itong si BBM, makipagkaalyado doon sa Amerika. Hindi ka ba nahiya na pinadala mo doon si former President Duterte sa ICC? And ang Amerika ayaw ng ICC? Di ba sablay? Sobrang sablay. Pahiya sila dito eh. Si Castro at si BBM pahiya dito na si Marco Rubio binatikos ang ICC sa Maynila. Okay? At last but not the least ay nagpalabas na ng video itong si Senator Alan Peter Cayetano sa mga updates sa nagaganap doon sa loob ng Senado, behind the camera. And sa usaping impeachment trial ni VP Sara at paano ang mga minority ginigipit ng administrasyon na ito. Grabe. Yan, pakinggan natin yan kasi si Senator Alan Peter Cayetano talagang no filter. Talagang kung ano ang mga nangyayari, sinasabi niya. Ayan, di ba? Pero bago ang lahat, bago natin simulan itong mga maiinit na balita natin ngayon ay paki-like muna at saka paki-share sa mga nanonood ngayon sa Donmar TV. Okay? Importanteng mag-like and share para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time dito sa aking channel, kung ngayon ka pa lang nanonood at kung nagugustuhan nyo ang ating vlogs, welcome kayo dito sa ating channel. Pindutin nyo ang subscribe button sa YouTube kasi wala pong bayad yan. Libre lang yan mag-subscribe kayo. At kapag nakasubscribe kayo sa akin, may libre pa kayo. Ibabati. Kung magko-comment kayo, ibabati ko yung pangalan nyo kung gusto nyo magpa-shoutout, di ba? Updated pa kayo sa ating mga trending na balita. Ayun, di ba? Pero, Well, abot bibim, yawa ka. ano na si Yugog? Advertisement lang yan si Yugog. So, ito na po ang unang topic natin. Ito yung sinabi ko sa inyo na si Rubio, Marco Rubio, binatikos ang ICC dito sa Maynila. Ito po, panoorin natin ito at mag-re-react tayo dito sa balita na ito. Grabe ito. Pahiya. Parang sinampal si Bongbong Marcos dito. Play. Tatagalugin daw po. Oh, Kung ililiwas sa pagkatagalog, sa Tagalog, ang kanyang mga sinabi, Ano sabi? may tinawag siyang bobo at walang silbi. Na? Oh. Habang sila sa Pilipinas, Matindi yan, oo. meron pa siyang dinagdag Ano pa sabi? Yun daw mga taong yan, Oh, ay pinamumunuan daw ng mga buwang at baliw. naku po! Masakit ka magsalita, Ginoong Marco Rubio. Pag tinagalog. Pag Tinagalog, ay gusto mo ba marinig sa Ingles? At saka, gusto ko alamin ayan, ay paparinig niya ha. kung sino tinutukoy niya. Dahil dito sa Pilipinas, Oho. maraming ganyan ngayon na nagpapalitan ng kung sino yung bobo, kung sino yung, di ba? May mga pinagkasabihan silang Oo. pasakit din pala magsalita itong si Ginoong Marco Rubio. At pagka- sinabi niya ito, Nelson, Oo. habang siya nasa Pilipinas, sa Grabe. harapan ng mga mamamahayag ng Pilipino. Di ba nakipag-usap siya kay Pangulo? Oo, kay Pangulo. Hindi naman siya yung sinasabihan. Hindi. Maraming PSG yun. Bakit ka makalabas dyan? Pero habang siya narito at kaharap po mga mamamahayag, may sinabihan po. Ibig sabihin press con ito. Press con. Talagang, Nakuna ng video yan. Makukunan. Kayo. Gusto mo? Parinig ko sa'yo. Sige. Ito po, pakinggan niyo mabuti ang sinabi po ni US Secretary of State Mark Rubio. Mark? Here's how I reconcile it. We're not members of the ICC. We never signed that treaty. We never joined it. And they somehow claim that they have a right nonetheless to go after non-treaty members and put heads of state and others in jail. We've long had quarrels with them. And we have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about charging members of the U.S. military, maybe even the president or a future president, with crimes. And it's not going to happen. It's just not going to happen. We are not members of that court. We never signed on to that treaty. They need to understand that. If people want to sign on and be a part of that stupid organization, they can. But we're not going to be a part of it, and they're not going to apply their jurisdiction to Americans. That's just not going to happen. We're not going to tolerate it now or in the future. And we've warned them about it repeatedly. And now they're going to see the consequences of ignoring us. Grabe, galit na galit siya ha. Oo nga, no? Lunatics and crazy. Oo. Nelson, no? Ang sabi niya sa ICC, sa press conference dito sa Maynila, ito daw pong ICC ay stupid organization Oo. run by lunatics and crazies. Kita mo na? Mga baliw. Ibig sabihin, Mga baliw at nagpapatakbo ng ICC? mga buwang.
ililipat po natin sa Tagalog. Ba't tayo nagpadala ng Pilipino doon para doon litisin? Mga buwang pala yung naglilitis doon. Baka kung anong gawing hatol doon. Ayun na nga. Baka ang gawing hatol doon, purutin hanggang sa... Nako. Oh? Oh, yun ang sabi Ang niyo. tindi, oh. Tinawag nitong bobo at walang silbi na organisasyon ng ICC na pinamumunuan daw po ng mga taong buwang at baliw. At sinabi niya na walang jurisdiction daw po ang ICC sa mga Amerikano dahil hindi sumali ang Estados Unidos sa Rome Statute na ito. Grabe. Diba? At sa kabila, anya nito, iginigiit pa rin umano ng hukuman na may kapangyarihan itong usigin ng mga sundalo, opisyal at Pangulo ng Estados Unidos. Nagbabala po si US Secretary of State Mark Rubio na mananagot ang ICC dahil sa patuloy nitong pagbabaliwala sa mga paulit-ulit na pagtutol ng Amerika. Actually, pahiya BBM dito eh. At sinabayan ang mga pahayag ni Rubio ng paghihigpit ng Washington sa hukuman sa pamamagitan daw po ng restriction sa visa, travel ban at mga sanctions laban sa mga tauhan po ng ICC at mga grupong kaugnay nito. Una na pong sinabi ni Rubio na nagsisikap ang Washington na buwagin ang ICC, isang hakbang na may Pero samantala, ang presidente ng Pilipinas pinadala ang kanyang predecessor. Gagong BBM eh. malaking kahulugan sa Pilipinas matapos pong arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Buwagin nyo na. Ang tagal naman eh. Yun na nga. Mabigat yung mga pahayag na ito ni US Secretary of State Mark Rubio. Pero nung siya pala humarap sa Pangulong Bongbong, mukhang hindi nila napag-usapan itong punto ito. Mukhang hindi nga napag-usapan. Oo. Hindi nila kasi, alam naman natin, bagamat ang Pilipinas ay matagal na pong umalis dahil sa Rome Statute na ito, aminin man natin o hindi, ay patuloy po ang pakikipagtulungan ng Pilipinas. Totoo. Oo. Ang katunayan, naroon po ngayon sa dahig sa ICC ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. At bukod dyan, Jen, ha? Oo. Nandun na yung Pangulo, di ba? Oo. Dating Pangulong Duterte. Oho. Hanggang ngayon, anong katunayan na hanggang ngayon ay nakikipag-cooperate pa tayo sa ICC? Nako. Si Senador Bato, hindi ko makalantad-lantad kasi inaaresto ninyo. Ipinatutupad Gamit ang natin. warrant ng ICC. Yes. Sapagkat sa anumang korte ng Pilipinas, wala po siyang warrant. Wala. Walang warrant Wala. po Senador Bato de la Rosa. Oo. Ang warrant na hawak daw ng mga otoridad ay warrant na galing po sa ICC. Na nasa cellphone yata. Paano ngayon ito? Ano ngayon ang indirectly, ano ngayon ang mensahe nito sa mga opisyalis ng pamahalaan? Ibig sabihin, nakikipag-coordinate tayo at nakikipagtulungan sa mga baliw dyan. Sa mga lunatics and Oh, crazy. lunatic crisis. Oo. Hindi ba? Tama. Ayan. So, yun po ang video na yun ha. Ako po sa totoo lang ako po talaga ay natatawa kay Bongbong Marcos. Kasi ang Amerika, kasi yan ang ano nila eh, di ba kung maalala ninyo? Yan ang ipinagmamayabang ng mga dilawan, pulahan, sina BBM na kailangan nating makipag-kaibigan sa Amerika, dapat sumunod tayo sa mga sinasabi nila, di ba? Yan ang lagi nilang sinasabi. Pero tapos ngayon, ito, ang Amerika gustong i-dismantle itong ICC. Ngayon si BBM, ano na? Ha? Balita ko pa nga latest I hope it's true na mayroong balita na ang Amerika raw tinawagan ang Pilipinas na to withdraw support to the ICC tapos inano raw ni BBM, kinancel raw ni BBM. Ang kapal ni BBM kung totoo man 'yun, di ba? Ang kapal talaga ni BBM. 'Yun lang ang masasabi ko. Tapos pahiya si BBM actually dito. Di ko lang alam kung anong sasabihin ni BBM at kung ano rin ang sasabihin ni Donald Trump dito. Okay? At least ma-realize ni Donald Trump, ganyan kabangag ang presidente ng Pilipinas. Di ba? Okay, punta na tayo sa next topic natin. Itong updates patungkol kay Senator Alan. Dito tayo, rekta tayo kay Senator Alan sa mga kabalastugan ng administrasyon na ito at kung paano sila pinipressure dyan sa minority sa impeachment trial. Ito po, panoorin natin, play. Ang ating mga kapamilya, ang ating community, no? The third principle I want to share is that there is an enemy. So minsan sasabihin nyo, kaming mga politiko parating may enemy sa local, sa national, kami sa Senate nagbabangayan. Malungkot po ngayon kasi medyo nga napalalim yung bangayan, but somehow there's always a cycle na nagkakausap, someone wiser or cooler heads na nag-uusap kasi napaka-importante naman yung Senado. Tinamaan din ako nung sinabi nung ilan namin mga kasama na kung sino man ang tama, sino man mali, pero kung bangayan ng bangayan, baka may mag-take advantage at i-push ang charter change at ma-abolish ang Senate. So I'm not proposing na walang debate, but I do agree that we have to have ground rules para nga yung hindi lang yung imahe but yung trust sa Senado nandun, especially when the country is in crisis.
But the principle I wanna say is that there is an enemy. It's a spiritual enemy. It's a fallen angel na ang sinabi sa Bible, he is there to steal, to lie, to cheat, to destroy. So, I think steal, kill, and destroy yung nasa verse, di ba? But we also know that cheating, di ba, is deception, di ba? Mga tools ng demonyo yon. So, hindi tama na sabihin yung kadebate o kalaban natin ay demonyo. So, kung ikaw ay nasa kaliwa, hindi tama sabihin na demonyo yung kanan. Ikaw nasa kanan, hindi tama sabihin demonyo yung kaliwa. But just as there are heavenly influences, di ba? There are demonic influences. Ibig sabihin, ginagamit ng demonyo yung kanyang ideas para nga we will steal, cheat, and destroy or kill, di ba? Or lying, cheating, and stealing, di ba? Kasi hindi naman lahat pumapatay, di ba? Pero ang pagnanakaw, nakakapatay din. So although hindi mo direkto, that's why regardless on what side we are, di ba? Meron talagang bawat grupo, meron talagang anti-corruption stand. Ang hindi lang magkasundo kung paano i-implement to. So if we look at all of that, we should be able to come up with national aspiration. Pero kahit na meron tayong aspiration, ibig sabihin meron po tayong pangarap, may panaginip tayo bilang Pilipino. Kung wala to sa plano, medyo cliché na po to, cliché na hindi na natin matandaan sino nagsabi. I'm sure kung i-google natin lalabas. But sabi nila, those who fail to plan to fail. Ulitin ko ano to, cliché na. So ginamit to ng maraming tao na that those who fail to plan to fail. So kung sinabi ni Lord, may plano ako para sa inyo, He gives us knowledge, He gives us understanding, He gives us wisdom, He gives us talents, He gives us resources. Ang Pilipinas po, number one resource, syempre ang Pilipino. Having said that, karagatan natin, bundok natin, farmlands natin, gold, silver, nickel, oil, natural gas. Meron ang Pilipinas, di ba? Hina-harness pa lang natin. But what do we do with it? Do we plan? Or pumapayag ba tayo that the devil allows that stealing, cheating, killing, destroying happens to us, di ba? Killing dreams, for example, di ba? So, I want you to post kung may suggestions kayo na dapat pag-usapan natin sa kontrasona. Because trabaho ng minority leader sa Senado na magbigay ng the day after or at least the week after, I think nagkasundo kami sa Senate na Tuesday, anyone sa opposition, not necessarily minority kasi multi-party system tayo, so sometimes nasa majority ka pero opposition ka, ay pwede magbigay ng kontrasona. But I want to crowdsource it. Napakarami nyo na rin po na bahagi ng aking Facebook page. Anong mga dapat natin pag-usapan sa kontrasona? Of course, uulitin ko to sa Monday after the SONA kasi kailangan pakinggan natin yung SONA. But even without listening sa SONA, for example, taas ng presyo ng bilihin, di ba? Whether it's diesel or whether it's yung kuryente, marami pong nasashock na ang electricity bill nila ay 2,000, naging 2,800, 22,000, naging 30,000, 5,000, naging 6,500, apples to apples. Iba sinasabi, hindi, kasi nag-aircon ka araw-araw dahil mainit, pero makikita mo naman kasi yung reading ng metro di ba? So apples to apples, mako-compare mo naman ito. So maaring yung iba sa inyo nagtatanong na, Sir, hindi nyo ba sasagutin yung allegations against you? Well, the allegations are general yung sinasabing may ghost sa Taguig, and we've checked. Remember the national project Kasi palpak na itong si Lacson Yan ang banat niya ngayon kay Tano are from the national government. Theoretically, dapat walang kilalaman ang senador, congressman dyan. But of course, nakita natin dyan sa Blue Ribbon Committee na may talagang conspiracy o nakikialam. Having said that, I do as a habit check as much as I can projects. And sa Taguig, iba-ibang grupo na check dyan. Barangay, city, but because nangyari nga itong scandal na to, ang pagkaalam ko, maraming national government officials na ang nag-check dyan. Especially in Metro Manila kasi nga, for example, the Diskaya Group, di ba? Even sa Pasig, kung nasan ang unang nag-criticize sa kanila na si Mayor Vico, even sa Pasig ay may project sila. Even sa Baguio, where you have Mayor Magalong who's outspoken against corruption and has done much for our country in fighting corruption, meron din doon. So all over the country. That's why, nung unang lumabas to, sinabi ko dapat imbestigahan itong lahat. So in our preliminary investigations, wala kaming nakitang ghost. Yung mga nakita namin may problema, we reported it earlier. That's why no less than the top DPWH officials from the regional to the national level have inspected some of the projects na may problema at hindi kami nagkulang na magsabing eto, mali ang pagkagawa, eto, bakit ganito, eto, ang tagal-tagal na. Kasi nga nadadaanan namin dahil tagarong kami, umiikot kami doon. And of course, for example, doon sa Lakeshore, every Christmas, hindi ko na malaman kung 15, 20, 30,000 a night ang tao dyan because we have a world-class Christmas lights park. And of course, throughout the year, we try to have projects that, kasi hindi naman lahat may pera para mag-mall
So we're trying to have many other venues in Taguig na families can go to, communities, barkadas can go to for free. No, mga playground para yung parents kasama yung mga anak. So I continue to wait kung ano yung specific allegation and haharapin ko yan. But of course, yun nga, ang pakiusap ko, hindi tama na mag-single out at mas mabuti lahat ito. I'll stop there kasi nga we have naman time for that. I'll just remind everyone dito sa page ko that 2 weeks ago or last week, sabi ko na sa inyo, Monday to Wednesday, I try not to comment on other issues para nakafocus sa impeachment. As it is, marami na nagsasabing, eto mga senador na to, parang prosecution senator judges. Eto na mga senador na to, parang mga defense senator judges. So as it is, even if hindi natin pag-usapan yung ibang mga issues, may ganun na eh. So can you imagine if before the impeachment at lunchtime and after around dinner time, I will be talking about other important issues, maghahalo-halo eh. That's why I try to talk about it during the weekend. But marami din nagsasabi na, Kuya Alan, principles, Kuya Alan, daily living, Kuya Alan, minsan nag-enjoy kami sa upakan, but nag-enjoy din kami ng yung substantive. So for example, maraming sir, support naman kami sa anti-corruption. At sana magtulong-tulong na lang kayo sa anti-corruption. Some mean it directly, some are sarcastic, yung magtulong-tulong. But ang point, marami pa rin nagre-reach out na, sir, walang pantuition. Sir, 3 na yung tumulong sa amin sa medical assistance pero kulang pa rin. Sir, ang taas ng presyo ng kuryente at totoo ba na ang pagkain tataas pa? And then you have the businessmen and women, no? So, for example, restaurant owners, I've been talking to them. Minsan managers, sabi, sir, on the average, 20-30% ang hinina. I talked to a friend who's an artist at kunikwento din niya na panay may kaya naman yung kanyang kliyente, pero nakikita niya pagka yung sentiment, whether actually humihina negosyo or may sentiment lang na slowing down yung economy, slowing din daw sila pang gastos ng hindi mga essential. So, for example, sa kuryente, I know the DOE, I know the President, I know the Uplift Group is doing something about it, but it might be time for a EDCOM type of we have a PowerCom, but this is House and Senate. Hindi po ito with the private sector and with ERC and with everyone, no? Whether it's a weekend conference or it's a ad hoc committee that will meet for the next 6 months, hindi po sustainable na may mga area na brownout ng brownout, may mga area naman na wala pa rin kuryente until now, and then hindi sustainable yung ganong kataas na kuryente, whether we're talking about commercial or industrial or residential. Diba? I think isa na tayo kung hindi tayo mismo ang pinakamahal sa ating region. So, hindi sustainable. So, pag ganun nakalaki yung problema, hindi pwedeng sabihin lang yung top level. It has to be the whole of government and whole of community approach, di ba? So, I hope you understand, guys, na I do want to have more discussions with you guys, but I meant it na kami sa minority, walang minority, majority po sa impeachment court, pero meron sa Senate. May administration, opposition. And whether... pero si Palpak doon si Raffy Tulfo impeachment hearing, pero nag-mention siya ng minority majority. Yun ang kapalpakan ng mga Tulfo you say it's true or not, we feel we feel yung nakatutok sa amin, whether sabihin mo baril na nakatutok o sabihin mong kutsilyong or sword na nandyan sa liit nyo. So, like in my case, di ba? I have to do the research, I have to do the readings, I have to listen to the lawyers, give them instruction, they have to give me feedback at yung opinion nila when it comes to the impeachment. Staff yun, so legit yun. And then yung sa priority bills, may mga gustong-gusto tayo, meron tayong iba na we disagree. Then pressing issues, let's say kuryente. Then you have yun nga, yung biglang, ilan na ba ang existing kong investigasyon ngayon? So yung sa obstruction of justice, sumagot na kami, pero nandyan sa ombudsman yan. Tapos sabi nila, iniimbestigahan pa nila yung May 13 sa Senado. So, nandyan yan. Tapos yung SEA Games daw, iniimbestigahan nila. Tapos ang Taguig daw, iimbestigahan. So, whether you like it or not, that takes up time and it's a distraction. So, ang dali ko sabihin, sorry, today nakatutok ako sa impeachment, which I do. But if I have to read some documents or read about that, talk to some people about that, etc., that's a reality. So, syempre, nung sinabi halimbawa na may ghost projects daw sa Taguig, syempre, dino-double, triple check ko, tinitignan ko. Pag sinabing may ganito, may ganyan, di ba? But pag sinabi, it seems like ganito, kailangan ko tignan. Baka naman yung impression, ganon, pero may technical lahat yan You know, engineers, architects, scientists, medical technicians, lawyers. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman